Hello guys, welcome back to another video. So in this video, this is the most requested video doon sa may mga Union Bank na gustong i-view ang kanilang statement of account or bank statement na medyo naguguluhan po kung paano gawin yung encrypted password. And for those then sa mga hindi pa din matagpuan yung download button, yung download arrow dyan para makita nyo talaga yung statement of account or yung bank statement nyo sa Union Bank. So this video is for you. So by the way, hindi po available sa Union Bank app itong bank statement. Kaya hindi po talaga natin ma-access doon. Kaya pupunta tayo sa website nila. So click natin tong Union Bank website. Then, kung makikita nyo yung format, naka-desktop site siya. So, sa may taas, sa tatlong dot na yan, i-click natin yan para malaman nyo yung sinasabi ko. So, naka-desktop site siya. Ayan. Kaya ganito format niya. Ganito ang format kapag nasa PC ka or sa laptop. Para lang maintindihan nyo at makita nyo. Then, click natin yung login. Mag-login muna tayo dito. Kaya parang masyadong malayo yung details niya. Kasi naka-desktop site kasi naka-phone lang tayo eh. But anyways, ayusin natin. Tanggalin natin desktop site. Para medyo mas malapit. Yan, ganitong format. Ayan, naka-mobile site siya. So, syempre, kailangan natin mag-login muna para ma-access natin yung account ko. Yan, ilagin muna natin to. And antayin natin yung OTP na isa-send sa atin ni Union Bank. Anyways, lagi talaga silang nag-OTP. Kapag hindi ka naka-thumb mark, ganun, something. Basta, kailangan talaga ng OTP, which is good kasi bank to eh. Then anyway, so ito yung lalabas. May dalawa akong accounts dito. Si Quick Loan, saka si Personal Savings. Dahil si Personal Savings yung nangangailangan ako ng bank statement, dito natin, syempre, i-click. Ito yung i-open natin. Yan. Wait natin. So, sa baba, scroll down lang natin. Sa baba, makikita natin yung transaction history. Wait lang. Ayan. I-scroll down lang po natin. So, ito siya. Recent transaction. So, click natin yung view all transaction. So, pag click natin yon is, ito yung lalabas. So, may choices po kayo kung gusto nyo yung all transaction na kunin yung bank statement or kung gusto nyo lang yung na-receive nyo lang na transaction or yung na-send nyo lang na transaction. So, ako, ang pipiliin ko is yung all transaction para kita ko talaga lahat that month kung ano yung na-transact ko within that month or within that year, ganyan. So, kung makikita nyo, nandiyan si download button. Kitang-kita and visible na visible po. Nandiyan siya as of now. So, click lang natin to. I-click lang natin tong download button. Then, ito yung lalabas. So, napakahalaga po ng portion na ito dahil dito po gagawin si encrypted password at mahalaga po yung details na meron dito. Kaya, be focused po. So, pipili tayo sa dalawa kung anong gusto nating file to download. So, PDF file ba or Excel file. Then, syempre ako gusto ko si PDF file kasi mas madali siyang i-print, printable at mas madali siyang parang i-share. Then, click natin sa baba si filter. So, si filter lalabas dyan kung anong gusto mong transaction na gusto mong i-print or i-download, yung last 10 transactions ba, last 30 days ba, or by month. So, ako syempre gusto ko naman si by month para alam ko yung history ko ng monthly ng bank statement and yun din naman yung nire-require kasi. So anyway, sa by month pala, makikita natin dito kung anong month at saka year. Hindi lang siya specific sa 2023 or 2024, ganun. Basta kung hanggat kung kailan kayo na-create tong account na to, parang lalabas din siya. Basta i-type nyo lang. Nandito rin naman siya eh. Kasi 2022 lang kasi ako nagkaroon ng Union Bank, kaya nandito rin yung transaction niya. Then dito sa file, password, ito po yung portion na tinatawag din na encrypted password. So dito po, nakalagay dito, this password is meant for file access. Please do not use your account password. So naguguluhan kayo dito, paano gawin to? So napakasimple lang po, simple lang po ito. So gagawa po tayo mismo ng sarili nating password dito. Hindi po natin gagamitin or i-enter yung password natin dito sa Union Bank app. Mali po yun and wag na po yung gamitin kasi for file access lang po ang purpose nito. So, kahit anong password ang gusto nyong gawin, like this, ganyan lang. Ganyan lang yung ginawa kong password. Then, click depende sa inyo ha. Bahala kayo kung anong gusto nyong password. Kasi for file purposes lang naman to. And nababago naman to. Parang one time lang ata. Tapos, click natin tong send to email. Then, antayin lang natin. So,
sinesend pala sa atin sa email yung ating dinownload na bank statement natin. So, pupunta tayo of course sa ating email. So, sa may baba, nakita nyo dyan nakalagay na PDF file. So, download na agad natin. And download na agad natin. But anyways, i-open din natin dito para alam natin na ito ba talaga siya. Open natin. Then, ito na papasok si encrypted password. Yan, wait lang natin kasi naglo-loading pa siya. So, after nito, lalabas si encrypted password like this. So, yun, document is encrypted. So, kung ano yung ginawa natin kaninang na password, ito yung i-enter natin dito. Take note, huwag kayong basta-basta mag-enter ng kung ano-ano. Basta yun yung ginawa natin kanina. Ito, yun yung ilalagay natin dito. So, ang nilagay ko kasi, diba, para yung name ng dog ko, yung dog namin, Matchat07. So, yan lang din yun. So, confirm. So, ito na siya. Ganun lang po siya kadali. Ganun lang po siya kasimple. Yan. Yan. Punta tayo sa files kasi na-download na nga natin to. So, click lang natin si download. Ayan, click lang natin si download. Then, ito na siya today, yung transaction today. Then, click lang natin to, yung PDF file na to. Sa my file is protected. May encrypted password na naman. So, parehas lang po. Ito din po yung i-enter natin. Yung Matchat07, ayan din yun. Yung ginawa ko kanina. Then, ito din yung lalabas. Ayan, printable siya kung makita nyo naman. Then, syempre para may idea kayo, click nyo yung tatlong dots sa taas. Then, nakalagay dyan, send file, open with, download, print, ganyan. So, kayo bahala kung anong gusto nyo gawin. Basta alam ko naman na madami talaga tayong user ni Union Bank online kasi napaka-convenient nga naman. So, it's been a year na client ako ni Union Bank and never po akong pumunta sa kanilang physical store. Though meron dito sa amin, hindi po ako nagpunta and never po. Lahat po ng transaction ko sa Union Bank is ginawa ko po siya online. Like pag-request ng Mastercard and pag-a-apply ng loan, view ng statement of account, and pag-view ng quick loans balance ko, including yung mga complaints and concerns ko dito sa Union Bank is online ko lang po ginagawa and satisfied po ako sa kanilang customer service. Meron din po nagtanong sa akin, para saan ba si statement of account or bank statement ni Union Bank? Para saan ba ito gagamitin? So personally kasi, kaya ako nangangailangan noon kasi hiningian na nga ako doon sa ina-applyan ko. May ina-applyan po ako mostly kasi yan sa mga car loan, home loan, or sa mga other application na nangihingi sila ng bank statement for proof. Si bank statement considered as a proof of income kasi. Kaya personally, yun yung reason ko, hinihingian po ako doon sa ina-applyan ko. So again, I hope nasundan nyo yung video. So dinadahan-dahan ko na yun para kahit pa paano is talagang maintindihan nyo and masundan nyo siya fully. Anyways, kung may katanungan naman kayo, you can comment down below. Siyempre, kung kaya kong sagutin po, sasagutin ko po yan. And this is just based on my experience lang naman Ayun lamang po, and I hope ay natutunan kayo sa video ito. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos. Thank you for watching this video. Bye!